Maraming tao ang gustong tumanggap ng blessings, magandang position o responsibility, pero hindi po lahat ay handang maging accountable. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi lang po tayo tinawag para tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ano po, tinawag din po tayo para maging tapat sa lahat ng ipinagkatiwala at ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ito pong mensahe ng Panginoong Yesus sa isang talinhaga o parable na the faithful servant. Ano po, mabasa po natin ang parable na ito sa Book of Luke chapter 12 verse 42 to 48. Ito po ay parable tungkol sa isang servant na inatasang mamahala habang wala ang kanyang amo. Ano po, may servant na naging faithful, na naging tapat, ginawa niya ang kanyang tungkulin ng maayos habang wala ang kanyang amo. Pero meron din naman pong servant na naging abusado at pabaya dahil iniisip niya na matatagalan pa ang pagbabalik ng kanyang amo. Hindi po siya naging handa, ano po, naging pabaya po siya sa lahat ng kanyang mga responsibilidad. Ngunit nang bumalik ang kanilang amo sa hindi nila inaasahang oras, nagkaroon po ng judgment at accountability, kapatid. At ang talinhagang ito, kapatid, ay pinahayag niya para ipakita na bilang isang mga tunay na lingkod ng Diyos, ay dapat po maging tapat o faithful tayo habang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. May mga mensahe at aral pa po ang nais ipaabot ng ating Panginoong Hesus sa talinhagang ito. First, that God entrusts responsibilities to His people. Tulad po ng servant sa parable na binigyan ng responsibility ng kanyang amo, ay ganoon din po tayo, no po, bilang mga lingkod niya, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, meron din po tayong responsibility sa paglilingkod natin sa Diyos. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, use whatever gift you have received to serve others. Mga kapatid, ang buhay po natin, ang oras natin, resources na meron tayo, talent o ano pa man ay pinagkatiwala ng Diyos, ay dapat po magamit natin sa paglilingkod para sa Kanya at para sa ating kapwa. Pangalawa, faithfulness is proven through obedience. Ano po? Tulad po ng faithful servant sa parable, nasusubok po at napapatunayan ang katapatan natin bilang mga lingkod sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos kahit hindi natin alam kung kailan siya babalik. Ano po? Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. Sapagat ang tunay na faithfulness, kapatid, ay hindi po pakitang tao lamang, kung ito po ay obedience sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, accountability will surely come. Gaya ng amo sa parable, may katiyakan din po muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya sabi nga po sa Romans 14:12, each of us will give an account of ourselves to God. Ano po? Dahil darating pong araw na mananagot tayo sa Diyos sa lahat ng bagay sa paraan ng pamumuhay natin. At pangapat, greater privilege means greater responsibility. Dahil sabi po sa Book of Luke, chapter 12, verse 48, to whom much is given, much will be required. Kung mas marami kang kaalaman sa salita ng Diyos, mas malaki po ang pananagutan mo at responsibilidad mo. Kaya sa bawat pakikinig po natin ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po tayo basta dapat nakikinig lang, kundi dapat po may dulot na transformation sa puso at buhay natin ng mga salitang ito, at dapat po ay may pagsunod tayo sa kalooban ng ating Diyos. Kapatid, maging faithful tayo. Hindi dahil may nakakakita lang, kundi dahil alam nating nakikita ito lahat ng Diyos. But again, kapatid, hindi po natin gagawin ito para maligtas tayo. Hindi po, ano po, sapagkat hindi po tayo maililigtas ng ating good works, ng ating mga gawa. We are saved by grace through faith. Malinaw po yan sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Pero kapatid, ang mga tunay na saved ay dapat mamuhay ng tapat bilang bunga ng ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi nga po sa James chapter 2 verse 17, faith without work is dead. Kaya mga kapatid, huwag po nating sayangin ang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kundi dapat gamitin po natin ito para sa kanyang kapurihan at sa kanyang kaluwalhatian. At habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, mamuhay po tayo na may kabanalan, mamuhay tayo ng may tapat at tunay na paglilingkod sa ating Panginoon, at gamitin po natin ang bawat biyaya na natatanggap natin para sa kaharian ng Diyos. Sapagkat nasusulat po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 22. Ano po? It is required that those who have been given a trust must prove faithfulness. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus po ang perpektong halimbawa ng isang faithful servant. Siya ay naging tapat hanggang sa kamatayan niya sa krus upang tayo ay iligtas. Kaya ang tunay na buhay Kristiyano, kapatid, ay buhay na handa, tapat, at accountable sa harap ng Diyos. Amen?